ating kakapanayin. Dito lang po siya sa Taipei City. Taga-Silin District po siya at marami siyang kaibigan at kilala ninyo. Okay? Tatawagan po natin ang ating kababayan at yan lang muna ho kayo at ang nabayanan ninyo. Nakapag-asawa dito sa Taiwan. Walang alam sa... Pero ang telephone mo niya ay busy at hindi natin siya makontak. Pero maya-maya ho ay tatawagan natin uli ang ating kababayan. Walang iba kundi si Annalyn Coloma. Okay, ngayon punta na tayo dito sa ating FYI for your information. Okay, ang Taipei City Labor Bureau po ay mag-sponsor ng isang cultural activity. Ito ay tinatawag nila Taipei City Foreign Worker Cultural Activity para dito po sa year 2012. Para ito sa mga nagpapakahirap na foreign workers, ang Taipei City ay magpo-provide po ng isang recreation and activities sa mga weekends, yung mga Saturday, Sunday. At sila po ay really entertain at ilalabas nila ang kanilang pagod, ang kanilang mga stress. Ito po activity ito ay pinupuo ng mga games, entertainment, at saka educational activities. At ito po ay gaganapin sa October 7. Ilagay nyo na sa mga inyong kalendaryo. October 7, 2012, taganap na alauna hanggang alas 4:30 ng hapon. Saan po yan? Sa Sun Yat-sen Memorial Park. Yan po sa may Zhongxiao East Road. At malapit sa Taipei City Hall. At lahat po ay welcome na maging bahagi itong napakasayang aktibidad o activity. At para po sa karagdagan impormasyon, pwede po kayo tumawag sa Taipei City Cultural Center sa telephone number 02-2555-1271. Ulitin ko po, 02-2555-1271. Ngayon naman ay nais lang namin na babalaan o bigyan ng paalala ang ating mga kababayan na meron na naman itong H1N1 na ito ay lumalaganap isang klaseng sakit o isang klaseng virus at ito po ay seasonal. Ito, paparating na naman ang ating winter. Usually, sa summer nawawala yan, sa winter nagkakaroon. At ito po ay airborne, sabihin nakuha sa hangin. Ito pong flu na ito. At ito po ay nakakahawa. Normally po yung mga tao na afflicted itong klaseng flu ay meron po siyang lagnat na 2 araw. Pero yung mga karaniwan, yung mga bata, ang kanilang mga karamdaman, yung lagnat nila ay maaaring mas magtatagal pa. Kaya pinag-iingat po, hindi lang po yung kanilang mga citizen dito, kundi tayong mga foreign workers ay kailangan makapag-iingat din po tayo. Ang sintomas po ng H1N1 ay kayo po ay lalagdatin, inuupo po kayo, masama ang inyong pong lalamunan, masakit ang inyong mga kasukasuhan, yung mga katawan ninyo, masakit ang ulo ninyo, ginigilaw ho kayo, nagchichilo kayo, at parang inang-ina kayo. Noong po 2009, kung maalala natin, nagkaroon po ito ng outbreak dito sa Taiwan. At tumaas ang mga porsyento ng mga pasyente na sila po ay nagtatae at nagsusuka. Ayun. Ano po dapat natin gawin? Mga precautionary measure natin. Tandaan natin. Ang iwasan po natin yung mga maraming tao, mataong dako o area o bumisita sa mga may sakit na tao sa hospital, yung mga may karamdaman sa hospital, huwag tayo bibisita doon kung di kinakailangan. At kailangan ugaliin natin maging malinis at malusog ang ating pangangatawan, yung mga personal hygiene natin, maghugas kayo ng kamay, bago kumain, dinawakan kayo dyan,
galing kayo ng banyo, lalaki, kailangan magbukas kayo ng kamay kasi kung ano yung hinawakan ninyo. O kaya magbukas kayo ng pintuan. Siya galing kayo ng banyo ha, nagbukas na nga kayo pero bubuksan nyo yung pintuan, nahawakan nyo na naman yung doorknob. Naku, ano kayang meron na naman to. Kaya lagi ugalin. Hindi kita habit na wash your hand or kuhanin po kayo ng mga alcohol. At least 60% po ang kanyang lakas ha? Yung kanyang alcohol content, 60%. Yung pong kung hindi kayo makagamit ng tubig, makahugas ng kamay, gamitin yung alcohol. At maging mainit sa inyong mga kalusugan. Lagi po kayo mag-exercise araw-araw. At magkaroon po kayo ng competent balanced diet. Magagawa kaya ito ng OFW. Yung mag-exercise, pag-gising sa umaga, maaari makapag-exercise. Meron tayong kababayan, mga nagbibisikleta sila, mag-jogging-jogging. Pero meron naman, kahit abala sa trabaho, kahit pagod, nagagawa nila yun. Okay. At kung kayo po naman ay tiyakuhan ng sakit na H1N1, magmaskara po kayo at magmaskara nyo yung pag-upo ninyo o yung inyong pong pagpahid para hindi po kayo makahawa sa iba. Lalo na kung kayo po nasa publiko na dako at kailangan kayo naka-mask, meron po kayong maskara. At yung kayo po ay natin. Kayo ng tissue naman or handkerchief para takpan yung bibig ninyo at ang ilong ninyo. Kung walang tissue na andyan, gamitin nyo yung skin ninyo, damit ninyo. Pero kung kayo natin na walang harang, yung baka mag-spread kayo ng virus. At yung iwas kayo sa mga tao, at least 1 meter away. Pag kayo nagpag-uusap, nakasam na lang yung boses mo para marinig kasi sa metro sa layo sa kanyang sasalita ka. So, hindi pwede pamulong-pulong. Hindi pwede pamulong-pulong, okay? At saka pa, ano ba yung ating mga for your information natin sa umaga nito? Ito po, meron pong karagdagan. Tungkol po dito sa pag merong kalamidad, kaya ng bagyo, ng mga nakaraan dito sa Taiwan, di ba, may mga bagyong parating ang ginawa, pinost po ng pasok, wala raw pasok, pero may mga kababayan tayo na sa pabrika, pinapapasok pa rin ng employer. Pag ganun ba sitwasyon, kung sakali ipinahayag ng pamahalaan lokal na walang pasok sa trabaho at sa mga paaralan dahil sa pagkalikasang kalamidad tulad ng bagyo o pag-indoor, pero patuloy pa rin ang trabaho ng mga OFW. Paano po bibilangin ang sahod at araw ng pahinga? Yan ang tanong. Pero mo, sabi ng gobyerno, huwag kayo papasok. Walang pasok ngayon. Mga eskwelahan at saka trabaho. Pinapasok yung employer ninyo. Dahil pihilit kayo, kailangan daw kayo magtrabaho. Ngayon, paano bibilangin ang sahod ninyo? At saka yung araw ng pahinga ninyo. Ganito po yun. Ayon sa patakaran ng Culture Play Warfare. Yung mga OFW na naapektuhan ng kalamidad, maaaring malito kayo o hindi makapagtrabaho o hindi pumasok sa trabaho. Pwede po yun. Kapag ang OFW ay hindi makapasok sa trabaho dahil sa pagkalikasang kalamidad, hindi kayo nakapasok dahil nga sa may kalamidad, may bagyo Ito ay hindi nyo po pananagutan ng OFW o ng amo, ng employer. Dalawa, employer rin saka kayo po, wala kayong pananagutan dahil talagang ito ay kalikasan ito, dumating ang bagyo, anong magagawa ninyo? At hindi rin ito patakaran holiday o araw ng pahinga. Hindi natin masasabing holiday ito dahil bagyo kaya basta tumating na lang o rest day ninyo. Ang maganda raw ay mas mabuti, huwag ikakaltas ng amo ang sweldo. Huwag ikakaltas. Kasi ang iba ko na, hindi pumasok. Ikakaltas nila. Bakit ikakaltas? Hindi nga wala nga pasok may bagyo nga Bakit kakaltasin ang sweldo ninyo? Hindi dapat. Kaya hindi dapat kakasin ng amo ang sweldo ninyo. So hindi nyo pagpasok dahil sa kalamidad na yan. Kapag ang OFW po ay naapektuhan ng pangkalikas sa kalamidad at hindi makapasok sa trabaho, hindi ito dapat ituring po ng
trabaho o persahay, basta ituring na umalis at bawasan ng sahod. At lalong-lalo na hindi po maaaring pinigil ang OFW na magtrabaho sa ibang araw bilang pambayad sa araw na ito o bawasan ang monthly bonus para sa complete attendance. Hindi ko dapat yun. O tanggalin sa trabaho at iba pa kaparusahan. Dahil ito, hindi kagustuhan ng worker. Kaya hindi dapat na maging ganun ang reaksyon ng employer. Na hindi ka pumasok o na-late ka, aapektuhan yung trabaho mo, babawasan ang sweldo mo, or yung monthly bonus nyo para sa complete attendance, maapektuhan. O magagalit siya dahil hindi ka mauwi ka dahil hindi ka pumasok. Or ipapalit niya yung araw na yun, hindi pagpasok sa ibang araw, hindi po pwede. Dahil yung may kalamitan yun eh. Kaya hindi yung dapat gano'n. Kapag ang kagustuhan ng kumpanya po na kailangan pumasok sa trabaho ang mga manggagawa, kailangan po ay may naunang kasunduan. Sa mga manggagawa na may union ay kailangan may pahintulot sa kasunduan ng union. At kapag wala namang union, ay kailangan may kasunduan sa pagitan ng kumpanya at mga manggagawa. Kaya kapag nagkasundo ang magkabilang panig ng employer at mga manggagawa na pumasok sa trabaho, kailangan bayaran ng amo ang overtime bukod sa basic na sahod at magbigay ng transportasyon o karagdagan bayad sa sasakyan at iba pa nararapat na tulong at maaaring magtakda ng araw ng pahinga sa ibang araw. Ganun na dapat mangyari, Talagang kailangan na pumasok kayo. Kailangan bayaran kayo ng overtime doon. O kaya, yung maaaring magtakda ng araw ng pahinga sa ibang araw. Dapat ganito yun. Kaya yan po ang sagot tungkol dyan na may sahod pa kung walang pasok sa trabaho dahil may kalamidad. Ayan po, yan sana ay naunawaan ninyo, Kailangan, kapag may nagkasundo po yan ng employer at ng worker na pumasok sa trabaho, kailangan bayaran ng amo ang overtime bukod sa basic na sahod at magbigay ng transportasyon o karagdagang bayan. Pero hindi siya pwedeng pilitin, kaya yan po. Sana po makatulong sa inyo ito kung sakaling may dumating na kalamidad at dapat ninyong asahan na tatanggapin na sahod. Okay? So tuloy-tuloy po kayo narinig dito sa ating programang Radyo Pinoy at muli ay kayo po ay narito sa isang katanungan ng isang ating listener na nag-text sa atin. Itong nakaraan linggo na pakinggan niya tungkol dito sa yung mga worker na nasa ibang bansa. Kung sakali nagkasakit daw kayo, kayo ay makaka-reimburse sa PhilHealth. At ito ganito siya. Pwede mo bang pag-i-audit uli Sunday kung ano ang mga documents na kailangan sa PhilHealth dahil daw maoperahan siya this month at nais niyang malaman para makapag-file ka ulit. Narito po kayo ay mag-claim na reimbursement sa PhilHealth kung kayo ay na-operahan nagpagamot sa abroad. Yung number 1, PhilHealth Claim Form number 1, account mismo digito at signed by the member or his authorized representatives. Pangalawa, photocopy po ng member data record or latest receipt yung qualified ninyo. Pangatlo po, medical certificate with complete diagnosis, period of confinement and services rendered. Yan po yung dito, kung nagpa-opera kayo sa Taiwan. Yung kompleto medical certificate po nakalagay ito ka ng diagnosis ng doktor at gaano kayo na-confine at ano yung ginawa sa inyo. Dapat meron kayo ng record na yun. Isa pa, statement of account or official receipt with itemized charges and other supporting documents. Yung binayaran nyo, yung bill, dapat naka-itemize po dyan. Ano yung mga sa inyo at siyempre yung mga supporting documents pa. Kailangan po yan. At kailangan nyo pong i-file yan kayo o inyong representative sa Pilipinas within 6 months after na kayo po ay na-hospitalize.
All claims except those under investigation will be processed and paid within the working days. Napakabilis, ano po. So, yan po ang kasagutan sa inyong iniisip. Okay, tuloy-tuloy po ay nakikinig dito sa programang Radyo Pinoy at kapiling nyo ba rin si Kabayan Dan. Okay, ngayon, meron po tayong isa rito, for your information. Ano ang lugar na may pinakamaraming OFW? Saan ang galing? Yan. Kasi dito sila yung dami natin, di ba? Isa ng OFW rito, more than 80,000. Karamihan ang galing ng lugar sa bansa natin. Ito po, alam nyo ba kung saan bahagi ng Pilipinas ang galing ang pinakamalaking bahagi ng 2.2 million documentadong overseas Filipino workers? Alam nyo ba, ilan na yung ating mga OFW na ngayon nasa ibang bansa? 2.2 million. Documented po ito, pero may mga undocumented. Documented to 2.2 million. Na ito naitala noong April hanggang September 2011. Sa talaan po ng National Statistics Office, lumigaw na umabot ng 2.2 million ng mga OFW o OCW. No? Mas mataas ito kumpara sa 2 million na inatala sa parehong panahon ng 2010. Mas marami rin po ang mga lalaki OFW na kumakatawan ng 52.2% kontra sa 47.8% ng mga babae. Kunti na lang diferensya, no? Pinakamarami ang nagtatrabaho bilang laborer, 2.7%. Ang mga unskilled worker at pinakakaunti naman ang mga professional, 10.6%. Tinataya po na 60.5% ng OCW at nagmula sa Calabarzon area, Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Ito pong place na to, no? 60.5% ang bumubuo sa 2.2 million. Sumunod naman po ang Central Luzon na may 14.3%. At mga pangatlo ang Metro Manila na may 12.5%. Pinakamakunti po ang nanggaling sa Caraga region na umabot lang ng 1.6%. Nananatili po ang Saudi Arabia ang pangunahing destinasyon ng mga OCW, 32.6%, at sumunod ang United Arab Emirates, 14.6%, Qatar, 6.9%, Singapore, 6.3%, Hong Kong, 5.3%. Taiwan, hindi pa. Hindi pa na kasama dyan. So, yan po pinakamarami pala sa Calabarzon, galing ng Calamba, Laguna, Batangas, at Quezon. Ayan, ang pinakamarami. Okay. Subukan nga natin tawagan itong ating kababayan kung makontak na natin masakali. Okay. Tawagan natin Ayan. Okay, tingnan natin. Kanina tinatawagan natin, hindi natin makontak. Talagang wala ako, hindi natin siya makontak. At maaaring may problema sa cellphone. Okay, kaya po nakikinig pa rin dito sa Radyo Pinoy at kapiling niyo si Kabayan. At sana makasama rin natin si Atty. Aquino at si Atty. Chess. At paalala ko pala, yung mga kababayan natin, nandito pa rin kayo sa next year, no? At buti naman kayo, sumama kayo, magparehistro para kayo ay makaboto. Dahil next year po, Mayo ay eleksyon na po. Alam niyo ba, ang signing of certificate of candidacy ay October 5 na yan. Magpapal na yung mga habon ng pagkasenador sa lokal naman, yung mayor, pati sa mga konsyal, board member, governor, pati sa lokal, sa October 5 na po yan. Kasi computerized na po tayo ngayon lahat So, kayo naman, andito sa Taiwan, exercise nyo ang inyong karapatan. Magpareso lang po kayo sa Bicol, lalo na kayo araw na Bicol ito. Meron po dyan sa Chongsa, sa St. Christopher. Meron tayo nga dyan sila doon sa yung mga kababayan natin na tumatanggap ng application o magpaparehistro sa